everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Every trials and temptations, is there trouble anywhere? We could never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Take it to the Lord in prayer. Mayong gabi sa atong mga kauturan sa West Visayan Conference territory kag sa atong mga kabyanan man nga yara sa abroad, but we would like to invite you to tune in sa aton nga Church Officers Orientation 2021. And my part tonight is to promote our departmental trust for this 2021. We have here WBC Stewardship Compliance Church Orientation. So aton gina pangabay kamo mga abyan samtang aton ini tun-an sing maidiid agod imbitaron kamo makauturan. We would like to invite the presence of the Spirit of God to lead us, no? Para mahangpa natin ni nga mga dinalan. Magapangamuyo kita mga kauturan. Diyos nga labing balaan, yari kami agod tun-an ang imo balaan yung mga pulong. Buli kami nga mangin matutom nga mga tulugyanan. Help us to be oriented with our role as steward and recognize you as our Creator and Lord and the owner of everything. Tonight, Lord, bless us with your presence. Fill us with your Holy Spirit. Bless our listeners, our church officers and members and leaders in this conference. Thank you, O God, for listening to us and for being with us. In Jesus' name, Amen. So, mayong gabi mga kauturan, kag aton karon tun-an kung ano ang ginatawag nga stewardship compliant church, no? Paano kita mga kauturan mangin pasado sa ginatawag nga compliance standards ang aton nga ginset sa aton nga standards ang Ginoo, biblical man o theologically and financially and spiritually as well. Okay? Now, what is a stewardship compliance church? Ini nga program mga abyan gin-design sa aton sang SSD 5 years ago. Kag aton ni gin-implement sa atong nga territory mga 3 years na. But wala tumadayon last year. Tani ma-intensive kita nga
promotion, but due to COVID mga kauturan, medyo naupangan siya. But this time, this is our second attempt mga kauturan to do it systematically. So here we are to orient you what is stewardship compliant church all about. Now here, ang stewardship compliant church, okay? Bukod silingon tagsa ka mga lokal nga iglesia, kinahanglan siya nga magpaidalom sa apat ka mga comprehensive levels of trainings within 1 year. So actually, ini nga program, isa lang gid siya katuig sa kada iglesia. Apang mag-aagi kita sa apat ka stages o kung levels ng training. Sa aton pa daw kurso ini mga abyan. Kag himuon siya once every quarter. Okay? Himuon siya sing makaisa, pero hindi nga isa lang ka bisis, kundi it must be series of study or lecture, no? Okay, the members of the church are educated to fully understand the principles of and objectives of stewardship, and this will result, no, resulta sa 80 to 100% of the attending members, no, becoming givers. So ang aton objective mga kauturan sa Stewardship Ministries Department is not just to increase our tithe revenue or income mga abyan, but our main goal is to increase the number of givers, okay? From 80% to 100% of the attending members becoming givers after this training mga kauturan. Okay? Amo na mga abyan. And they are what? In accordance with 17 indicators of stewardship compliant church. So, ma-certify kita nga stewardship compliant or compliance church kung kita makapasar sa ginatawag naton 17 indicators or criteria nga dapat nato na lampuasan mga kauturan o kung labuton. Okay? Kag not only that, but our goal is to have 100% members involvement, no? Ginatawag gyapon ni siya nga TMI, no? Total members involvement, nga tanan must participate, no? We need to enlist ourselves in this cause mga kauturan sa kausa sa Ginoo. Now, unang indicator mga abyan, what are these 17 indicators nga dapat naton hibaluon? Now, just in passing, allow me to discuss with you one by one, no? Una, ang iglesia mangin compliance ini siya o kung compliant kung ang mga miyembro kag ang mga officers nagbaton kay Kristo nga Ginoo sa ila kabuhi. Kataho mga kauturan. Okay. Siguro 100% kita sinadra. All of us nga nangin miyembro sa iglesia, ginatuuhan naton kag ginbaton naton si Kristo bilang Ginoo sang aton kabuhi, no? Nga siya amo ang Diyos sa aton kinabuhi, no? So compliant kita mga kauturan kung nakapasar kita sa number 1. But let's come to number 2. Hindi lang gali nga batunon ta si Kristo nga Ginoo sa aton kabuhi, kundi we need to walk with God, no? As His partner, no? Dapat magalakat kita nga kaupod ang Ginoo, no? Kaangay bala kay Enoch walk with God, no? He partners with God or walking in partnership with God kon magalakat nga kumbuya naton ang Ginoo kag pangabudlay kita bilang ahinti niya agud ipatikang ang iya buluhaton diri sa duta. So ang Ginoo mga kauturan may ara sa buluhaton sa langit pero may labing dako siya nga buluhaton diri sa duta. And we are involved in that work, no? Kag ina nga buluhaton sa Ginoo amo na siya ang pagpalapta o kung pagpalapnag sang iya buluhaton nga amo ang maayong balita sang ginharian sa bug-os nga kalibutan. Kag kita mga kauturan mga managers, no? We are agents of God in managing His affairs here on earth. Buot siningon mga tinugyanan kita sang Ginoo. So as steward, we need to walk with God, acting as His partner, no? Agent, no? Managing His affairs on earth. So stewardship is actually management, no? Number 3, ang kada membro dapat makahangop siya sang pagkaimportante sang pagka-Diyos ni Kristo nga dapat naton i-integrate
no? Iupod, no? Hindi lang isalot, no? O kundi nangilabaw, no? Integral, bot silingon, whole mga kauturan, hindi lang portion, kundi magsiling kang integral, the wholeness of the Lordship of Jesus Christ must be integrated into the whole area of our lives. Amo na nga, in all thy ways, acknowledge Him, no? Love the Lord with all your heart. So, amo na mga kauturan niya kung kita, naghahandom nga mangin compliant church, nga makapasar sa standards ang Ginoo, una-una gid, gina-integrate naton si Kristo sa bugos nga aspeto sa atong kinabuhi. So, actually, stewardship is not just managing of resources or property, but it is what? It is a relationship. It is our connection with Jesus Christ nga siya among atong Ginoo, no? This is about relationship. This is about management of life, no? Actually, ang ginamanage naton diri ang aton nga kabuhi nga ginhatag sang Ginoo as a gift from Him. He endowed us with talents kag i-manage ang aton nga resources, ang aton nga time, kag of course ang aton nga talents kag ang aton nga mga spiritual gifts mga kauturan. So it is what the integration of Christ, no, into every area of our lives, no. Now number 4, ang kada miyembro dapat kilalahon naton kag batunon si Kristo nga amo siya ang tag-iya kag kita iya steward lang. Tulugyanan lang mga kauturan. God is always the owner, the principal owner, and we are only His administrator or steward or manager, no? Okay? Budlay-budlay na mga kauturan. Budlay gid kay nga naman. Daw ibagin ang feeling mo kung ginbatyag mo ikaw ang tag-iya eh. Muna tawag nga the pride of ownership, no? Ibagi ang feeling mo kung i-recognize ka nga tag-iya. Actually, we are not the owner. We are just managers, no? Okay, so God is always the owner. Now, number 5, indicator of a stewardship compliant church, dapat ang miyembro magtuon sa pagkabuhi within their income to avoid debt as much as possible. Bauti, hindi kita compliant church kung damo kita utang. Okay? So, mga abyan, dapat magkabuhi lang kita based sa aton nga or below our income para nga may savings kita para nga ma-avoid naton mga kauturan ang mga extravagance nga mga expense mga kauturan nga sa ulihin mangin ulipo na kita sa aton nga utang mga utod. Now, ina mga kauturan, lalabuto natin na para nga maging compliant church kita. Okay? Number 6, members see the connection between the giving of tithes and offerings and the finishing of the church's divinely appointed mission. It is their lifestyle to support the mission of the church. So, naintindihan natin ang connection sa giving of tithes and offering in connection sa pagtapos sa bulahaton sa Ginoo kag it is our lifestyle to support the mission. So, atong gidya nga kinaiya, the moment we receive our income, we always set aside portion nga iya sang Ginoo kag ang aton nga amot sa bulahaton sa Ginoo. Number 7, okay? Training on personal financial management is regularly given. So, ang church, dapat may aragi sa pirming training about financial management, no? How to prepare a church budget, family budget, personal budget, agud ma-manage naton mga kauturan ang aton nga time, ang aton nga resources, nga hindi kita malubong sa utang, no? Na mayon ni nga may mga orientation kita kaangay sini para nga aton nga church ma-improve man ang aton nga well-being mga kauturan. Now, number 8, the biblical standard of the tithe, which is 10% of our income, is embraced by the majority, if not all of those who attend our church. Okay, from 80 to 100% are givers. So, dapat ano kita? Loyal, faithful. Nga ang kada isa nakahangop gid nga ang 10% sang atong kinitaan hindi na aton kundi amo nang share sang tag-iya. Okay? At least from 80 to 100% aton labuton this year 2021. Pero kung aton lang taon mga kauturan sa random nga survey, no? May mga samples kita mga kauturan
sa mga remittances ang aton nga mga kauturan sa local churches, sa distrito nga level mga kauturan, which would speaks of the condition of the church. Dahil ang guro kita mga utod subong sa mga at least 30 to 45% sang aton nga church members are givers, no? Faithful givers. So dako pa sang aton nga lalabuton mga kauturan, challenge ini sa mga officers nga see to it nga ang kada isa may aragid siya nga tight envelope agud nga ma-monitor naton sa aton income, masulat naton didto pila ang aton offerings, pila aton tithe, kag pila ang miyembro naton nga regularly nga nagahatag, no? Agud tong nagahatag, ma-inspire man tong wala nagahatag. Atong medyo laka maghatag, ati pangamuyuan sang pastor pangamuyuan sang tigulang agud nga i-bless pagid sang Ginoo nga maghatag pagid, because our goal is to increase the number of givers, no? From 80 to 100%. Di kita maluyag sa mga kauturan nga we are becoming generous like our God, no? Now, number 9, members believe in the joy of giving. And like Jesus Christ, give generously and sacrificially so that we consistently met our projected budget for the programs and activities of the local church. So, makita natin diri sa number 9 category nga ang mga kauturan, ang aton mga miyembro o kung kita nalipay gid sa paghatag nga kaangay Kristo naghatag kita sing bunaya gid, no? Maalwan kag ginasakripisyo ta ang aton nga comfort para kita makahatag. Actually hindi gid kahatag kay halos tanan ta nga income kulang sa aton nga mga wants, no? Sa aton nga mga needs. So para nga makahatag ka, you save for you to give, no? You sacrifice your time, actually your talent, no? For that purpose para ma-share ikaw. Okay? Muna ginagawa nga plan giving, no? Now, number 9, compliant church kita. Okay? If the church is managing and spending budget or budgeting its financial resources in a God-honoring way. So, kung kita nag-manage, nag-spend, nga sa diin mahimaya ang Ginoo, basi pagkabaton ta sang income ta, dayon nato na gastos, no? Way na sing nabilin, igo mo di parahan, ubos ng income mo, pero damo pang inadlaw, di manghulam ka dito. So, hindi mahimaya ang Ginoo kon sige kita hulam mga kauturan. Kag malumos kita sa kautangan, hindi ka na makabayad sa imong tithes, sa imong offering, tungod kulang pa sa interest ng imong inutangan. Now, number 11. Okay? Another indicator, mga kauturan, for us to be qualified as church compliant is that the receiving of tithes and offerings is a spiritual, educational, and appealing part of the worship service. So sa panahon sang hour of worship, dapat ang pagbaton, no, sa halikapulo mangin educational and appealing church during appealing part of the program, because when we give, we worship God through our tithes and offerings, no? Hindi nga dali-dalion lang nga dapat you walk softly in the sanctuary ang nag-receive, kag dapat ang music maayo siya nga maka-tune in sang panghuna-una sang kauturan, kag mahimaya ang Ginoo mga kauturan. Okay? Kag ang nag-receive dapat mas nami gid kon ang aton gid nga mga church leaders, no? Ilabi na gid itong mga ordained deacons ta, atong mga ordained elders, because they are going to present sang ila offering sa Ginoo nga ang Ginoo maga-bless sa iya katawhan, no? So hindi mo lang pagdali-dalion nga pangamuyuan dayon, kundi dapat i-presentar mo sa Ginoo. Ginatawag ina sa nga wave offering, i-wave mo sa Ginoo, bayawon mo sa Ginoo kag tugyan sa Ginoo nga i-bless pagid, no? Now, number 12. The members strives for self-reliance. So ang stewardship compliant church, mature na ni sila, no? They are striving to become mature, financially mature mga kauturan, nga makarely na sila sa ila kung galingon ng resourceful na sila, hindi lang nga nagasalig sa mga donation from abroad, but they among themselves mga kauturan naga-contribute, no? They are now givers. Okay? Imol man, manggaran man, nagahatag ang tagsa-tagsa, suno sa ila masarangan, no? Kung may ara man nga blessings from abroad, ati ano na lang na mga kauturan,
dugang ina sa Ginoo, but actually ang tanan-tanan involved sa giving, no? So members strives for self-reliance, no? They don't just rely on outside sources, but they are what? Active givers, no? They are producing resources for their target project, mga kauturan, no? Now, number 13, members have a yearly covenant with God to support the programs of our church. Okay? Now, may ara kita mga kauturan nga sa aton nga church compliance material, we are calling your attention, mga kauturan, nga may ara kita dira nga ready na nga materials sa kada quarter nga inyo gamiton sa local church for week of prayer or for your sermons. Okay? Nga na-approve na ina sa inyo nga board, ipa-approve niya ani sa inyo nga board, tapos ira may ara ka mo nga yearly covenant nga dapat i-renew, mga kauturan. Pirmahan nyo na kag pangamuyuan sa Ginoo with your pastor or your elder, and that is your covenant with God, no? Okay, number 14. Members know the difference between tithes and offerings, and they treated them accordingly, no? Dapat ang miyembro nakasayod kung ano ang kinatuhay sang halad kag sang ikapulo. Pero pareho lang man ni sila nga balaan, pero may ara siya nga na tuunan nga gamitan sini kag ini, kag we treated them accordingly. But sinong gamiton ta sila suno sa gindisenyo sang Ginoo, no? Okay, so amo na mga kauturan, that is part of our material, seminar material for this year, no? Now, number 15, the church allocate percentage of offerings shared to every department and respect the decision of its council in disbursing it. So, ang compliant church, may ara siyang church budget. Asa din ang budget and committee, mag-slice siya, mga kauturan, sang percentage based sa needs ng kada department. Okay, magpasa sila sang budget proposal, and it must be approved by the church board, and for final approval of the body, kagamoy na mga kauturan na inyo nga gamiton. Pero dapat ang church, okay, must follow also the guidelines coming from our SSD policy, sa aton nga manual, mga kauturan, kag sa aton nga general conference. Number 16. Okay? Members use envelope, give proportionate from their income, and remit mission fund regularly. Okay, so ang tag sa kamembro, may iyagid siya nga envelope. Agod nga aton siya mamonitor, agod ma-hit naton ang target nga 80 to 100%. Pero sa isa ka panimalay, kung isa may mga kabataan wala sila sa envelope, kinanglan ba silang hatagan envelope? Yes, mga kauturan. Kay kung natugmawan sila, maisip naton sila. Pero ang wala pa matugmaw, pwede man hatagan, pero ang isipon lamang itong mga baptized members, no? Kung sa isa ka panimalay, sa 5 ka mo, 2 lang may envelope, hindi naton ma-hit ang target, mga kauturan. Amo na nga nubo ang aton nga rating, nga hindi naton ma-account, mga kauturan, insakto. So we encourage our church officers, especially our church treasurer, nga mag-provide gid, ngayon kamo sa inyo pastor sing tight envelope, kag providean gid ang mga miyembro para ma-practice naton ang systematic benevolence, mga kauturan, o kon may sistema gid sa paghatag, no? Nga aton gid gina-indicate ang aton nga halad, no, kag ikapulo para sa Ginoo regularly. Okay? Now, ina mga kauturan, the treasurer should remit that fund regularly to the mission, no? Okay, number 17, and this is the last of the 17 indicators. Okay, the church have current spiritual program properly signed by the board of elders and accepted by the body. So amoy ni mga kauturan ang current program naton nga gina-introduce sa inyo from the union and from SSD, from General Conference, nga may ara kita 1 year stewardship compliance series seminar nga kung aton ini makumpleto, mga kauturan, and then we meet the criteria, may ara kita nga significant increase of attendance, significant increase of
number of givers, no? Significant increase sa number of baptism, okay? Significant increase sa aton nga revenue mga kauturan. And then we will issue a certificate of compliance, no? From the stewardship department coming from the union mga kauturan, no? Amo na sa diri sa aton nga programa, no? And who is responsible for educating the brethren? Sino ba mga utod ang responsable sini? Of course, our ministers, ang aton mga pastor gid, no? Amo ang key person nga mag-assist sa aton, magabulig sa aton, ginatawag sila nga district leader mga kauturan, with our assistant under shepherd nga among aton nga mga elders. Kung si pastor lang pabayaan nyo, actually kung basahon naton mga kauturan sa Acts, no, ang aton man mga elder gina-consider man na sila nga mga shepherd nga magtatap sang panong, no? Nga tatapon ninyo ang panong, nga ginhimo kamo ni Kristo nga manugbantay, no? Okay, nga pakaunon sila ti ang mga elders sila mga kauturan ginhambalan ni Paul. So ang aton mga pastors, ang aton mga leaders, mayara pa gid sila nga under shepherd nga upod nila, and they should work hand in hand to implement this project. Kaya kung hindi natin ini mahimo mga kauturan, anong siling sa Espiritu sa tagna, our ministers would feel sadly aggrieved if they were not promptly paid for their labors. But will they consider that there must be meat in the treasure house of God wherewith to sustain the laborers? If they fail to do their whole duty in educating the people to be faithful in paying to God His own, there will be a shortage of means in the treasury to carry forward the Lord's work. So, ang goal mga kauturan sa sining material is for us to be educated, to be more faithful, no? In paying our obligation to God and to sustain the work of God. Kaya kung hindi natin di mahimo mga kauturan, mag-aantos ang bulaton sa Ginoo, ang mga manugpangabudlay, budlayan sila mga kauturan. Okay? Gani ang person gid nga dapat magpanguna sini to lead his church, to educate the people of God, to orient the people of God is our pastors, no? And we are going to that direction, no? Mabasa natin sa Council on Stewardship, page 104. No? Now, the overseer of the flock of God should faithfully discharge his duty if he takes the position that because he is not pleasant to him, it is not pleasant to him, he will leave it for someone else to do. He is not a faithful worker. Every member should be taught to be faithful in paying an honest tithe. Di kita mga kauturan ang manugbantay, no? Ang aton mga pastor, ang aton mga administrators. Kung tamaran siya magtudlo sa iya ubiha, mas maayo pa sila niya nga halin na lang sa dakag, lain na lang magbulo sa iya, no? Busla na lang sa dasang elder o kung liman mga kauturan. Because, every member should be taught to be faithful in paying an honest tithe. Faithfulness is not our nature. No? It is the fruit of the Holy Spirit. Kaya ang bunga sa Espiritu, pagtuo, di ba? So, ginatunan ina mga kauturan. Kag ma-educate lang kita, okay? Kaya ginapaagi sa atong Ginoo ang ano gani? Ang iya resources para ma-exercise naton, kag ma-enjoy naton mga kauturan ang the privilege of benevolence, no? Of supporting His work, no? Nga mangin generous giver kita, because generosity is of course the nature of God, and that is the spirit of heaven, while selfishness is the opposite of that, no? Okay, so makita naton mga kauturan diri, the Lord's messengers should see that His requirements are faithfully discharged by the members of the church. Review and herald. So makita naton diri nga ang mga pastor dako gid ang ila obligasyon sa pag tan-aw, sa pagtatap sa mga katawhan sa Ginoo, nga dapat ini nga mga palatukuran i-implementar gid kag tun-an gid ang aton mga kauturan. Ti amo ni nga may materials kita mga kauturan nga i-share sa inyo through soft copy, hard copy mga kauturan, kag sa video. May ara kita online, pero hindi siya ubos sa aton mga kauturan ka mga kabati sini. Kay nga naman, ang iban wala cellphone, iban wala load. Pero himuon gid ni siya mga kauturan nga formal,
i-approve sa inyo church board, ato ni hambalan karon mga kauturan kung paano ini himuon, no? So the key individual in this process is of course the pastor, no? Now, hindi man siya maka-operate nga siya lagid. Now steps towards stewardship compliant church o kung care group mga kauturan, ano ini? Now, bilang pastor with the elder, no, you call for a board meeting and present to the board the reality of the church such as the following data. Bago ka mo mag-call sa church board meeting, dapat ang tanan nga data nakuha na sa aton nga clerk, sa aton nga treasurer, sa aton nga Sabbath school secretary, sa aton nga AY, kaga of course diri sa conference kung gusto ka mo, we also have the data here some of this. Kag tapos i-present sa church board, ipakita ang klaro ano ni nga mga data. Okay, number 1, pila ang miyembro, number of members. Okay? Sa isa ka gatos nga miyembro abi, pila ang naga-attend regularly, number of attending members. Okay, number 3, sa attending members, pila ang givers. Di ba, sa isa ka gatos, may stinta nga nagasimba kada Sabado. Sa stinta, pila dira sa stinta ang nagahatag. Identify them. Dapat kilala mo sila kung sino sila. Pero hindi mo lang pag-i-announce mga kauturan. So may lista kasi na. Based, di mo nakuha ng lista dito sa church treasurer. Okay? Ang pastor lang sina makakuha dito na kauturan. No? And then, actual number of non-givers. And then identify them. Pila ang wala gahatag, hindi mo na pag-i-provide sa board. Number na lang, hindi nga name sa number lang. Kaya karon mangin issue na dira mga kauturan. At least makita sa church board, amo gali ning aton nga iglesia. One time, may isang matanda no sa iglesia. Ako ay na-assign sa district. Lumapit sa akin, sabi niya, "Pastor, ano ba yung ginawa mo? Wala ka bang ginawa?" Ay bakit? Sabi ko, "Elder, tingnan mo naman yung ating mga kapatid. Ang dami-dami natin. At bakit ang liit-liit ng ating tithes? Ayun pa naman yung gagamitin sa gawain ng Panginoon. Ano ba yung ginawa mo bilang pastor? Kailangan magmamalasakit ka naman sa ating mga kapatiran. Hindi sa pera, kundi yung kanilang kalagayan. Kasi sabi niya, pag hindi sila bumibigay, ay may problema yan sa Panginoon." Tama kayo, Elder. Sabi ko, bigyan mo ko ng isang buwan. I have to study, I have to prepare the materials, and then after a month, we conducted a stewardship revival seminar. Layo man to kaayo nga Islam mga kauturan na assignan sa akon. Dalag ko dito ang mga balod, no? Dalag ko ang pagtilaw dito. Lipay ang elder, kaya kanaban, na-revive ang church. Buhay na buhay ang iglesia. So mga kauturan, number of givers, no? Identify them. Number of non-givers, you need to identify them. Nga aman. Kaya kung ikaw pastor, dapat kilala mo kung sino ang mga kauturan dira nga aktibo. Kag hindi mo lang iya pag-i-chismis no? Nga man. Kaya kung magbisita ka dito sa ilati, siyempre may idea ka, ini nga utod, very active ni, pero daw zero ang remittance niya, may guro. Pangamuyuan ko ini siya. Di mga kauturan, kung magbisita na ganit nyo nga district leader sa inyo o kung elder sa inyo with the pastor, either he is a prophet of doom or he will bring blessings or a curse to you. Mga kauturan, tiyan mo na mga kautod, a wise pastor is a pastor who knows his flock or his sheep, mga kauturan. Di kay paano ka makaprovide sing bulong kung way mo balian kung anong balatian niya. So, amo ni mga utod, ang tendency sini is, kung aware na sini ang church board nga amon ang spiritual conditions ng church, okay, citing the tithe revenue last year, okay, amo lang ni, last 2 years, last 3 years, okay, makita natin siya nga daw, ang graph, daw tadlong lang. So, ang challenge, paano ma-increase? Kaya kung ma-increase, ang giver, ma-increase man ang tithe revenue. So, amo na mga utod, nga ina nga data i-provide naton mga utod sa sa church board agod ipa-approve nga this year we shall have our stewardship compliance program, no? Okay, kag ini ang evaluation form. Lantaw niyo mga kauturan sa screen ang evaluation form, no?
Halimbawa, name of church, no? Pila ang membership, no? And then, what's this? Ambot, kung makita dira sa inyong kuan kay daw kagamay mga kauturan. Be? Are. Number of attending members. And then number of givers using envelope. Dapat maideya ka mo kag pila ang tithe revenue for the last 3 years. For the last 2 years. And for the last 1 year, okay? Conducted by, started the training, sa anong date ka mo nag-umpisa. Okay, pila ang tithe collection, pila ang offering per year. Okay? Kag ilista dira ang mga ngalan sang names of current giving units. Amo ginatawag nga pre-evaluation form. Okay, amo na mga kauturan. Makita naton diri, amo ni ang sulatan naton mga kauturan sang what's this? Ngalan sa church, no? Pilang membro. So you see that is provided in the materials. When na problema na lang sila ang mag-approve kag ipa-fill upan sa aton nga mga secretaries, no? Now, understanding the reality that is the starting point for an effective stewardship ministry. Kung naintindihan ta na nga mo gali ang atong kondisyon, kundi paninguan naton kung paano naton ni ma-solve o kung ma-address, no? Ano ning steps toward stewardship compliant church or care group? Okay, the pastor should what? Introduce and promote the program to the church. I-introduce mo, i-promote. Be sure that the brethren understand clearly the concept of the spiritual and material benefit of the members. Now, sa aton nga mga church officers nga pamati subong, this is your role with the pastor. I-explain tagit sa kauturan. Kag ini nga materials, ihatag ko ni sa inyo mga utod. Ara na sa inyo mga pastor. That was 2 years ago. But kung nalipat sila mga kauturan, suktan nyo lang sila. Kung wala, just ask him and hatagan ko siya mga kauturan, no? Okay. Ano pa? Identify the problems such as, leadership responsibility to carry on stewardship program. Sino bala? May leader bala. Kung wala, sing able nga leader, pwede ka mo mag-request sa inyo nga district leader. Okay? Leadership responsibility to carry on spiritual renewal. May ara bala ka mo ordinado nga diakono on elder dira. Okay? Leadership renewal, kinahanglan ba ka mo sang Santa Sina, o kung kinahanglan bala ang financial management, no? Kag ano pa ang mga butang nga dapat i-consider, no? So that thing should be considered sa pre-evaluation. Now, emphasize to your church members, no? To your congregation, the relevance in the preparation for Christ's second coming and for revival and reformation. Ang tinutuyo sa mga kauturan, we are conducting a study, orientation, nga mangin aware kita sang aton nga kondisyon, kay balan mo kung lain ang focus ta, lain ang ginagastuhan ta sang aton nga resources, wala kita gapakigbahin sa Ginoo, kundi way man kita bahin sa misyon. Ang aton nga focus is to prepare for the second coming. Dapat may involvement kita mga utod. So amo ini, part sini is revival and reformation. Hindi lang nga revival of the spirit, kundi ma-reforma ang aton nga habit. Kaya bala mo kung ma-reform ang mga lifestyle, ti mahagan-hagan ang gastos mo, makasave ikaw. Kaya nga naman, nag-change ka sa imong lifestyle, okay? Ang imong maintenance, naibana na, nanging health conscious ka na, kundi hindi ka pirmi sa hospital, why ka na sa maintenance, hindi dako ang imong share sa ministry, damo nga mga ministries ang imong mabuligan. So, amo na mga kauturan, this is Stewardship Compliance Church, no? Requirements, no? Emphasize the spiritual experience that this program will bring to the members of the church. So, sino ang tudlo sina? Ang aton nga mga leaders, mga officers. And then, butangan mo sing kalendar. Butang mo da Marso, no? First quarter. Dapat sa bulan sa Marso, maghimo kita sing what's this? 10 days prayer. Okay, the first phase should be done by March. Okay? Recommendation mo lang ini, pero ang ginbutang ko dira mga utod, that should be done on the month of February, I think 14, no? To 21 or something like that. Lantawan nyo lang sa aton nga church calendar.
And second phase, sa month of June, okay? Pero mabarin yung mga kauturan, depende sa iyo. Pero amo ni sa mga ideal dates mga kauturan, September and December. Okay? So kada quarter, may ara ka mong i-approve ng isa ka semana sang pangamuyo nga focus yung mga kauturan sa stewardship seminar or education, kurso ini mga kauturan nga dapat mag-attend ka mo kag ang kada miyembro dapat presente gid. Kung mahimo pa lang nga mag-present, sugaton gid. Kaya karon kung 5 lang na nag-attend, ato naghimo ka mo sa program, lack of promotion, ay paano ka mo ma-certify sina? Kaya mabalaan man dito sa data kung nag-increase ang inyong attendance, nag-increase ang inyong giving, o kung nag-increase ang inyong revenue mga kauturan, kung nag-increase ang inyong entusiasmo sa bulaton sa Ginoo, o kung nag-increase ang inyong index giving mga kauturan. So, buluhaton kag obligasyon gini sa mga officers. Buligan tang atong mga pastor. Kung kay ginabuligan taman ang atong iglesia. Kag ang panimalay ta mismo mabuligan man. Kag kita mabuligan man mga kauturan niya mangin compliance church, no? So, steps toward a compliant church, no? After seeking the approval of the church board, no? Let's go back to our screen, no? Okay? Present it to the body and seek the support of the congregation. So kung na-approve na siya sa church board, mga kauturan, dapat natin siya ipresenta sa body for a support, no, coming from the congregation. Kaya karon kung inyo na church board, way kabati ang miyembro, kundi imo ka mo da sa programa, way to kabati iban, hindi sila maka-attend, hindi sila maka-benefit. So the final approving body is the church body, mga kauturan, in duly called meeting mga kauturan, no? And then develop the program for the first phase. See to it that the program is well prepared, no? The music, the prayer, all the participants by all means, no? Prepare the program and the participants for every phase, no? So mga kauturan, let's go quickly. Announce the start of the program, the date, the time, okay? You have all there the details mga utod. Dapat naka-ano na siya, naka-poster, naka-butay sa inyong bulletin board, no? Okay, start the program of educating the brethren with the 17 indicators in mind. Amo to gin-mention nato kina. And then follow up the needs to be followed up. Since you are holding several churches, it is necessary to assign the stewardship leader of the church to do some follow-ups, or elder or deacon mga kauturan, and then use of the envelope, okay? Now, get ready for the second phase. Okay, after sa first phase, second phase, okay, amo na mga kauturan ang details. Basahan nyo lang mga kauturan. Implement the phase 2 as you have implemented the phase 1. And then sunod, get ready for the third phase. Okay, and so forth and so on. Okay, after implementing the phase 3, you have implemented the previous one. Okay, get ready for the fourth level. This time, you are to educate the brethren regarding Christian money management. So, ini daw na-focus na siya sa last phase about money management, ang budgeting, ang paano ka mo maka-impas ang utang, no? People's use of money is a reflection of their walk with God. These biblical principles of money management are an important part of integrating the lordship of Jesus Christ into the critical area of life, no? Okay, so lecture about tithe and offering should be included in this phase. So ang tithe and offering dira na siya sa last phase mga kautuhan. Okay, sa aton nga materials, no? Then conduct commitment service, listen to testimonies, invite the brethren to sign a covenant, and have fellowship dinner mga kauturan. Amo na sa pag-start o kag pag-end mga kauturan, may aray ka mga party. Prepare the church for evaluation by preparing the data or the result. Okay, at the end of the fourth quarter, how many new members are added? Amo ni ang mga dito sa post-evaluation mga kauturan ato dito, no? How many non-givers turn givers? Okay? Atong gahatag, ang wala gahatag, pila sini ang nagdugang sa ilang nga naghatag, no? Daw namin ang i-report, no? Hindi lang ang amount ang nag-increase, kundi number of non-givers turn givers, no? Does the tithe revenue increase? How many percent compared sa pre-evaluation result? Okay? Does the offering revenues increase? How many percent are compared
as compared to the pre-evaluation result. Okay? So at the start of the training, kag after the training, i-compare natin mga kauturan kung may ara siya nga significant increase. Now, remember that what? Stewardship, we are not raising money here, but we are raising people for the kingdom of God. Amen for that? So, amo nang aton goal sa stewardship mga kauturan. And then conduct evaluation. This time, invite the Union Stewardship Director. May bago kita karon gwapohon nga director, no? Si Pastor Quinto, Lowell Quinto. Sir, if you are there, you will be invited to come here at the end of this year to help us in the evaluation. Siguro himo naton nga by province, and then evaluate naton ang mga district, no? Okay? Kung available kasi na. And then from time to time, in the course of your training, evaluate the churches using the 17 indicators as how the members are getting along with the training. Identify where they are weak and where they are strong, and inform the brethren. Okay? Now, first quarter, ari ang mga himuon mga kauturan. Okay? After the first session, members are expected to understand the importance. So, amo ni ang mga expectations mga kauturan. You have that in your material. Ari ang mga suggested topics. Ready na ni mga kauturan. Hatag ko sa ini last year sa first quarter as material for week of prayer. Pwede nyo ito balikan. Okay, may gin-post man ako sa aton mga pastors sa workers chat mga kauturan. This time, why na kita ka-print. Pero ask your pastor, and he will be responsible to contact me, and then I will provide the soft copy. I-print nyo na lang dito. Biblical stewardship, lifestyle of a steward, conversion, importance of study of stewardship, man and God, no? Steward. So makita ni Modre mga kauturan, these are a series of topics. And then sa second quarter, ano pagin mga kauturan? Ari medyo damo ni pero ako ni siya gin fluorate mga kauturan nga mag equal siya, no? Sa kada quarter, no? This is about, management of money, the need to be liberal, so and so forth and so on. Okay? And then sunod, third quarter, another series. So those are topics for your glance mga kauturan. Okay? Now, carry out evaluation. Consider the following questions in your evaluation. How is tithing and giving of offerings are being done? Are they practicing proportionate giving? Aton bala makita nga sila naghatag proportionate man sa ila tithes and offering kay sa ila income. Do all departments receive offering allocations sa local church, sa inyong church budgeting? Ang tanan bala nga department may iyaban bala siya nga budget based sa gross income nga gin-florate mga kauturan nga sa mabilin sa local church, o kung base ubos nyo tanan sa evangelism, o kung base ubos nyo sa church building, ti ang iban to way sila obra way sila budget mo. Okay, so dapat allocated, no? May arag siyang budget, no? So sa fourth quarter, review the topics, discuss especially the topic on the Lordship of Christ, review theology. So mga kauturan, those are guidelines, no? Then hold a potluck, and then post-evaluation. Okay? How many non-members turned givers? Amo ning aton lalabuton mga kauturan. Okay? How many % of the attending members are givers compared to the pre-evaluation? Are there any significant increase in tithe revenue? Indicate the percentage. Are there increase in the offerings? Okay, so identify new developed givers. Okay? So, ara mga kauturan ang post-evaluation form. You have all the materials. And then, here's the last. Church compliant accomplishments recognition. Di mga kauturan, kung ang inyo membership from 80 to 85% are givers, you will receive this plaque of what's this? Trophy mga kauturan. Ara na indicate ang appreciation sa inyo. Signed by the president. Signed by the union what's this? Stewardship or WBC stewardship leader mga kauturan, or by your pastor kung gusto niyo gid mga kauturan. Okay, because kung 86 to 90%, silver mga kauturan, ano to bronze ang ikatatlo, kung na-reach nyo ang 91 to 95%, you will receive this
gold trophy. Okay? Now, pero kung 96 to 100% platinum mga kauturan. Okay. So, ari ang mga sample sa mga iglesia. Kaya ang una sining himuan sining thesis mga kauturan or study dito sa north, no? Sa Central Luzon mga kauturan conference sa CLC. Amoy na nga taas dito ang ilang tithe collection mga kauturan kag stewardship compliance sila kag inigin sunod nga program sang division kag sang general conference. So kita ganit diriya nga sa Visayas na ulihi kita na unahan kita sa iban nga mga conferences sa atong territory kag sa iban nga part sang division mga kauturan. Halimbawa, diri sa Negros sa Occidental Mindoro, no, sa Ilibita Church. At the start of the training, pilang member? 31. After the training, a year, 38. Attending members, 20. Pagkatapos sa 1 year, nag-28 na. Pila primero ang number of givers at the start of the training, 14 lang. After a year, wow, 12 months, mga kauturan, 26. Hamak mo daw, halos katunga ang nagdugang. Ang ila tithe revenue, 56,000. Pero after a year, nagdubli mga kauturan, no? Ang ila offering, 10,000. But after a year, 11,000. Agamay ra kayo. Mga kauturan, let me tell you this observation. Da wala nila mahatagi emphasis ang offering. Pero sa aton ring 3 years track record mga kauturan, because we have been promoting the significance of offering versus tithe mga kauturan. Kung faithful kita sa tithe, mas tambok pagid ang offering kag dapat way dagta way kasawayan. Nakita naton karon nga mas nakaangat kita mga kauturan sa percentage, no, sa tithes and offering compared sa other conferences. I hope mga kauturan nga kung kita makakomply sini, ma-increase ina instead ni nga guro nga mga 10 ini mahimo na nga 20, no? So para sa inyo mga utod, you can start now the evaluation. Bisan ikaw karon, pwede mo malantaw imong record, imong tithe envelope, imo da nga record, pilang imo tithes, pilang imo offerings, and then you can make a decision how to increase this, no? Mga kauturan, hindi lang amoy na nga sample kundi madamo dira sa mga churches mga kauturan nga this will encourage us the importance, no? Halimbawa diri sa Talimundok Church, no? Sa Yurani, Bataan. Number of givers 45, but after a year 72, no? Ang ilang tithe revenue 200. After a year nag 328, no? Ang ilang offering 12, minus ang ilang promotion sa offering mga kauturan. Attending members 75. After a year 75, mga tigulang na guro mga membros ni. Member 153. Ba daw kung status ko mga kauturan, ati ini tigulang na naguro ng iglesia mga kauturan. Huwag giga pamata ba? Okay. So, those are comparative study. But here comes another record. Ari, ang ilang tithe 37, but after 173. Ang givers nila 20. After a year 42. Te mga kauturan, that's it. Hindi lang revenue or tithe revenue or income ang aton gina-after dere nga mapadako, but we want to increase the involvement of our brethren. Kaya kung kita involve mga kauturan, mag-grow ang aton karakter, ma-develop, kag mangin generous kita kaangay ni Jesus Christ, kag ma-overcome naton ang selfishness, no? We will become givers, no? Amo na mga kauturan nga we receive that we may give, no? Kaya ang tanan nga bahin diri sa kalibutan nagabaton agod mag-share. Isa lang gid ang daw medyo budlay tudloan ang aton dalok nga tagipusoon. Pinaagi sa sining stewardship compliance seminar mga kauturan. I hope nga hindi kita mangin complainant, mangin complaining church kundi mangin stewardship compliance church or compliant church. I hope nga Ginoo magabulig sa aton, buligan kita mga utod nga aton itudlo. Kag ang materials, just contact your pastor or contact me mga kauturan through messenger. I will send you the materials or sa email, pwede ko man isend sa inyo ang PowerPoints, ang videos we have available sa inyong pastors, sa atong Hope Channel mga kauturan, that you can use
Pero mas maayo gid nga i-distribute ini nga topic sa atong mga kauturan, sa mga officers, so that during your seminar, ang kada isa magatuon gid, no? Kung may 30 ka topic, 30 na katawo nga daan ang baribay mga kauturan, nga magtuon sini, nga mangin preacher mga kauturan, mangin lecturer sa inyong nga local church, no? Kabayang Diyos magpakamaya sa atong tanan, hangyoon ko mautod to bow your heads as we thank the Lord. O Diyos, salamat sa kahigayunan nga ikaw naghatag sa amon sining kahigayunan agod. Ma-remind kami sa amon obligasyon agod mapauswag ang imong buluhaton nga mag-uswag man ang amon spirituality, ang amon generosity, kag ma-develop sa amon ang spirit of benevolence and sacrifice for your work. Help us to get involved in the mission. Buligi Ginoong ang tagsa ka mga iglesia. Magpakibahin sini agod, we can reach our goal to increase the number of givers because we want to prepare the church for your coming to become ready, that we will be commended as faithful stewards. Lord, bless us all tonight and bless everyone in Jesus' holy name we pray. Amen. Ngayong gabi, kag